Set aside your worries, it's okay now. Ayan, magandang hapon mga kamamas. So, today is January 4 and time check 2:14 na. So, ngayon ay Wednesday. So, naisipan kong mag-vlog today because meron akong update sa inyo. Kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Feeling ko mag-iisang buwan na hindi tayo nagde-daily vlogs. Ayun, tapos naalala nyo nung Christmas. So, bala ko dapat na magkaroon ng vlogmas. Kaso nga lang, hindi na natuloy-tuloy dahil nga pabalik-balik kami sa hospital. Tapos, sa emergency, ayun. Kung hindi ako yung nagkakasakit, si Popo. So, medyo, alam niyo, nawalan ako ng ganang mag-vlog kasi most of the time, ganun. So, ayun, mga kanemishi, today, meron akong pupuntahan. So, magmamadali tayo ngayon kasi nga, mag-aalas 3 na. So, mag-uulit-ulit tayo magpunta ng hospital, 'di ba? Nakakaloka. Kasi nga, mga kanemishi, talagang problema ko na yung tiyan ko ever since. Lagi akong kinakabag, ganun. And then, pag nai-emergency ako, laging yung tiyan yung problema ko. So, ngayon, i-check nila kung ano ba yung problema sa tiyan ko. And, I'm hoping na sana walang masyadong maging problema. Ayan, and kung meron man, sana konti lang, tapos sana maremedyohan. Ayun, kasi alam nyo ba, Memshi, sumasakit yung tiyan ko every time na napapadami yung kain ko. Para akong nai-empacho, pero alam niyo yung grabing empacho kasi maninigas yung katawan ko, tapos mahihilo ako, tapos magsusuka ako, ganun. And then, yung pinaka-worst doon, hindi mo siya mailabas. Kahit na may urge ka nang pumunta ng banyo, alam niyo yun, yung parang gustong-gusto mo na siya na ilabas. Pero ang nangyayari, napupunta siya sa, tumataas siya, tapos naisusuka ko siya. So, ayan, pasensya sa mga nanonood ngayon kung sa mga kumakain ngayon kung may nanonood man na kumakain. So, ayun, ang nangyayari is, nailalabas ko siya sa, sa pag-vomit. So, ayun, nagpa-check up ako last month, and last week. Tapos, ngayon yung binigay sa akin na schedule para explore nila yung intestines ko, ano ba yan? Yung aking bituka. So, uminom ako nito, mga kanimishi. Actually, ngayon, naka-fasting na ako kasi dapat 5 hours before yung exploration is hindi dapat ako kumain. So, ayan. And, ito yung ininom ko 5 hours before. So, kaninang 1:30 ininom ko na siya. Yung Citrafleet. So, 2 beses ko tong ininom, mga kanemishi, sa umaga, kaninang 7:30, tapos 1:30. Ayan, 2 beses. Alam nyo, kung magpapaganito kayo dito sa Spain, hindi ito kasali sa Seguridad Social or doon sa madidiscountan na gamot. Kasi ang mahal-mahal nito, mga kanemishi, kapag bibili kayo sa pharmacy. So, nasa 41 euros yung isang box, and 2 sobre siya. So, ito yon. And ito ay oral solution ng light magnesium oxide, and then citric acid, tapos may sulfate siya, sodico, parang ganon, picosulfato sodico. So, ayan siya, mga kanemishi. And yung tawag doon sa gagawin sa akin ay colonoscopia sa Spanish. Hindi ko alam kung ano siya sa English, mga kanemishi. Okay, so maglalagay lang ako ng hair remedy mask sa aking buhok. And ito yung ginagamit ko from Deli Plus. Ayan, sa mga taga-Spain, nabibili lang to sa Mercadona, mga kanemishi. So, ayan, sobrang mura lang nito. Ito yung laging ginagamit ko sa hair ko. Pag minsan yung Oraplex, pag may budget, ayun. Pero ngayon na walang masyadong budget kasi 'di ba, kakatapos lang ng Christmas. Kung naghahanap kayo ng pampatibay ng buhok talaga, tsaka pampashine, pampahaba ng buhok, ayun, lahat-lahat na nandyan na sa product na yan, yung argan oil. Maganda naman yung Oraplex, as in, magandang-maganda talaga siya. Nabibili siya sa Sephora, kaso nga lang ang mahal-mahal ng isang bote ng aceite or yung oil na yon, parang nasa 25 euros yata siya isang bote. Ito wala pang 3 euros, mga kanemishi. Feeling ko nasa 280, ganun. 290 euros lang siya. So, ayan, ganyan yung ginagawa ko. Hindi mo na to babanlawan.
antayan mo na lang siya na matuyo dyan sa hair mo. So, ayun. Sobrang bilis humaba ng hair ko mga kanemishi. And yung ginagamit kong pampahaba ng hair is itong vitamin E na to, yung Niscience 807. Nilagay ko to before ako maligo. So, iniwan ko lang siya sa hair ko ng mga 15 minutes and then saka ako naligo. So, ayan siya. So, sa mga nagkakaroon ng paglalagas ng buhok, pwede nyo tong subukan. Tapos, sa mga gustong tumibay yung buhok, pwede nyo din tong subukan. Itong dalawang to. Ayan, kung saan kayo mas komportableng bilhin at saka kung saan kayo feeling nyo mas nakakamura. So, ito siya. Gusto ko din palang mag-thank you sa mga bumili ng product na to from L&L Skin. Ayan, grabe. Salamat po sa inyo mga kanemishi kung sino man yung bumili ng ganitong product from L&L Skin. Kaya din naman ako nag-vlog today kasi gusto ko magpasalamat talaga sa mga nakabili nito or nag-try na gumamit ng ganitong brush for their skin. And then, for facial wash, melasma treatment. Ito, ang daming nagtatanong sa akin nito, anong ginagamit kong facial wash. Although, madami na din akong mga na-recommend sa inyo. Like, for example, yung cleansing oil from DHC. Ayan, kung familiar kayo doon. Ilalagay ko na lang lahat sa description box, mga kanemishi. Pero, meron akong dalawang products talaga na ginagamit for that purpose, yung pagkakaroon ko nga ng mga dark spots aside dito. Kasi nga, ito din, nakakatulong din talaga to sa mga pekas ko, sa mga freckles ko. Ayan. But yung dalawang facial wash, yung isa dito, binabalik-balikan ko talaga siya, mga kanemishi. Yung isa naman is, mahirap kasi siyang hagilapin dito sa Spain. Yung friend ko, hindi siya nakakapagdala dito or hindi siya pwedeng magdala. Parang, hindi ko alam, Memshi May, baka masagot mo yon kung nanonood ka man ng aking vlog. Ayun, sa mga taga-EU, Mamshi, pakicontact nyo na lang si Mamshi May May. Pero ito yung nakapagpagaling sa pimples ko. And then, nakatulong din sa mga pagtanggal ng dark spots. Yung mga malilit na dark spots from the pimples na nagkaroon ako. So, ayan siya. Si Bella Hue Glass Skin Facial Wash. Hindi ko alam kung meron sila sa Lazada, but sa Shopee, sure na sure ako na meron si Mamshi May May ng ganito. Tapos, Mamshi, ito naman yung binabalik-balikan ko na facial wash from Brilliant Skin. Yung foaming facial cleanser nila. Ang maganda kasi dito, meron na siyang kasamang ganito. So, kung wala kayong budget for this one, pwede kayong mag-substitute nito. Pero ibang-iba pa din talaga yung effect ng L&L Skin compared dito sa brush na to. Kasi, alam niyo sa experience ko, ito hindi siya masyadong nakakapagtanggal ng dumi. Promise. Dito is, mafe-feel mo na mababanat yung mukha mo. Tapos, yun nga yung mga pagkakaroon ko nga ng pekas, parang feeling ko nagiging invisible sila kapag tuloy-tuloy yung paggamit ko ng product na to. So, this one is from the Philippines also. Yung Brilliant Skin Foaming Facial Wash or Facial Cleanser. Ayan siya. Ilalagay ko yung links sa description box. Lahat ng mga products na shinare ko today sa inyo. Yung product recommendations natin, diba? So, saktong-sakto. New Year na New Year. Ayan, madami akong mga products na may recommend for you. Mag-hi ka naman, Papa. Yan, nandito na tayo sa hospital, mga kamems. So, naghihintay lang ako ng tawag nila. So, na-late kami ng dating. Dapat 30 minutes before nandito na ako. Pero, ayun, na-late kami. 6:30 yung schedule ng exploration. Pero dapat 6 dapat nandito na kami. Kaso dumating kami dito 6:30 na. So, inaantay ko lang tawagin ako. And maghihintay lang kami dito. So, kasama ko si Kaiser, si Popo na iwan kay Mama sa bahay. So, ayun.